Hinahamon ko yung gumawa niyan. Oh, Mr. Talibong. Alam ko, nanonood. Hinahamon ko yung gumawa niyan. Oh, Mr. Talibong. Alam ko, nanonood. Challenge ako, Father. Ito bang sinabi niyang ang kanilang pangalan ang papasa? Hindi pasado yung pangalan ng iglesia o relihiyon na kanyang ipinagtatanggol. The name, Roman Catholic Apostolic Church. Ito bang sinabi niyang ang kanilang pangalan ang papasa? Tingnan natin sa kanilang pasugo magazine. Nobyembre 1951 sa pahina 4. Ang Iglesia ni Crisvo ay kailangan at hindi maiiwasan. Ito, sadugutin mo ito, Michael. No? Ito po ba na pangalan, papasa ito? Iglesia ni Crisvo? Ito po ba mali o hindi tama? Na sila sa ating isinagawa na Bible exposition at ang ating pananampalataya at katwiran. Nauna nating sinagot na si Michael Sandoval sa unang SU na patungkol sa confraternity version na umano'y tampered. At ito talaga ang pinagpistahan ng mga kaanib ng INC, tampered na Bibliang gamit niyo. Pero hindi nila napansin, mga kapatid, umanib sila sa tampered na iglesia na itinatag ni Felix Manalo. Ang gusto kasi nila, mabasa ba letra por letra? Meron tayong mabasa letra por letra yung confraternity version. Kami ang dito kami huwis. Kung hindi ko decide o yung specific presentar, kung sa'yo na natin diya sa Biblia. O giyang kinimbukan kining audience, yan na problema na niya, dili naman na. So, sa akong sa'yo, ikong kuminon ako, sa akong sa'yo, kilimbungan, till manliyan igamit, pero as a moderator, I will not comment whether it is a lingkong or not, but the verse of the scripture was read. Pero merong bago na naman, bago umanong deception ayon kay Sandoval. Pero, tandaan ninyo, yung una kong challenge sa kanya, dahil ang kanilang pangalang Iglesia ni Cristo umano ang siguradong papasa, nag-challenge ako kay Sandoval. Hanggang ngayon, hindi pa niya sinagot. Hindi matuloy, bro. Ha? Hindi matuloy. Sabi niya, Father, gusto niyang haharap umano pero sa cooking show na lang. Ay, okay, sure. Magluluto Magaling. lang siguro, magaling mag-chop-chop. Mas mabuti naman kung may talakayan. Una, yung talakayan na walang kasama, di ba? Walang kasama, walang tagabulong, walang tagapasa ng Bible. Yung one-on-one talaga, Father, no? Di ba yan nangyari, yung one-on-one talaga na talakayan, walang tagabulong, walang tagatunol ng Biblia at aklat, one-on-one talaga. Pero may challenge ako, Father. Ito bang sinabi niyang ang kanilang pangalan ang papasa? Kung tingnan natin sa kanilang pasugo magazine, tingnan niyo pasugo magazine. Ano po bang pangalan? Nobyembre 1951 sa pahina 4. Ang Iglesia ni Crisvo ay kailangan at hindi maiiwasan. Ito, sadugutin mo ito, Michael. No? Ito po ba na pangalan, papasa ito? Iglesia ni Crisvo? Ito po ba mali o hindi tama? Mahilig si Michael yan, ha? Ito po ba mali o hindi tama? Ha? Tingnan nyo, napirate na ang iglesia, pati pangalan sa pasugo nila, napirate pa. Ang linaw, ang Iglesia ni Crisvo
ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Ay, hindi yan sinagot ni Sandoval. Abay, iniwasan niya ang naturang isyon na nakasulat sa kanilang pasugo. Ginamit ko Leviticus chapter 17 verse 3 sa Confraternity Bible. Ito ang kaniyang ginamit din na issue sa footnote. Dahil yung Levitico, alam naman natin na nakasulat yon mga kapatid sa Hebro. Pero wala po bang Bible scholar na nagsasabi na ang naturang talata ay nagpahiwatig sa one holy Catholic na mabasa ninyo? At ito, the law of God forbids sacrifices to be offered in any other place but at the tabernacle or the temple of the Lord, to signify that no sacrifice would be acceptable to God out of His true temple, the one holy Catholic Apostolic Church. Pero ayon kay Sandoval, ito'y isang bago namang deception. Pakinggan muna natin ang aking video na inedit nila. Sa Confraternity Version Leviticus, totoong Biblia ito, hindi ito Peking Biblia, 17:3. Okay. Ito po ang ating mabasa. The law of God forbids sacrifices to be offered in any other place but at the tabernacle or the temple of the Lord, to signify that no sacrifice would be acceptable to God out of the true temple, the one holy Catholic Apostolic. Okay, so makita ninyo ang kanilang pahayag. This is just a commentary and not included of the verse, Leviticus chapter 17 verse 3 of the Bible. Additional deception of the Catholic Church. Nako, natatawa talaga ako nitong mga ministro ni Felix Manalo. Una, pag gumamit ba ng footnote, ibig ba sabihin deception na yon? Tanong, di po ba si Parba, kahit si Rizalito Ocampo sa debate gumagamit ng footnote? Pero di po ba, sino po ba ang malulunod sa kahiya, mga kapatid, pag gumamit ng footnote? Una, tingnan natin si Parba. Gumamit siya ng footnote nito, pero pinutol nila itong ang bagong tipan ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan muna natin si Parba na gumamit upang iwasan lang ang isyu tungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao. Ito. Sa paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri na nagbanaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin niyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip. Papansin natin mga kapatid na ang Bibliang ito, ang napakapaborito nila, yun ang ginagamit ni Parba na footnote. Kung para kay Sandoval ang footnote ay isang deception, ano ngayon ang lalabas kay Parba na gumamit ng footnote na sinapchap niya? Bakit? Ipakita ko sa inyo ang footnote na kanyang binasa sa Bible, mga kapatid. Ito po ang binasa ni Parba. May pinutol, may iniwasan. Ito ang binasa niya. Mabasa talaga dito, ito ang mabasa natin sa footnote. At ang anak ay tinatawag niyang isang ori ng banaag na kaisipan na nagmumula sa Ama. At cross parenthesis nito, si Santo Tomas de Aquinas ang nagpahayag nito. At doon lang sila titigil. At ini-insist nila, iginiit nila na ayon sa footnote, yung verbo ay hindi pa eksistado. Hindi
magamit bilang Diyos dahil ang paliwanag sa otoridad Katoliko, ang ating Panginoon Jesucristo ay nasa isipan lamang ng Ama. Pero, basahin. Nakita nyo mga kapatid, basahin nyo kung ano ang pinutol nila. Ito ang pinutol nila. Ginamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakita niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. Oh, nako. Di po ba? Nutol. Pinutol. Oh, mabasa ninyo. Kitang-kita mga kapatid, pinutol nila ang naturang talata. Oh, ang sabi ni Sandoval, pag gumamit ng footnote, isang deception. Anong tawag mo pag gumamit ng footnote pero chinap-chap? Kaya nga pala, ang challenge niya, cooking show na lang. Baka mag-pork chop tayo. No? So, chinap-chap nila. Ito ang pinakaluman na nilang ginagamit. No? Kaya mag-ingat mga kapatid. Oh, anong pahayag ni Sandoval sa kaniyang Facebook? Ito ang kaniyang pahayag mga kapatid. Para lamang palitawing mabasa sa Biblia, ang Iglesia Katolika Apostolika ay pinalitan at nilikot ng Catholic Defender ang buong pahina ng Biblia sa Confraternity Version, San Mateo 16:18. Dahil sa malaking kahihiya niya sa publiko ay pilit niyang itinayo ngayon ang gumuguho. Ito ang kaniyang pahayag mga kapatid. No? Okay. So, ngayon, ang tanong, sinong dapat mahiya? Yung walang sariling Biblia na nangungopya lang ng Biblia at pati iglesia kanilang ginawang pirated? At ito ang kaniyang rebuttal sa Levitico chapter 17. Ipakita ko sa inyo mga kapatid. Ang binasa niya ay hindi bahagi o hindi makapaloob sa nasabing talata, kundi ito ay isang komentary ng nagsalin. Tanong, yung binasa ni Parbang ngunit pinutol niya, di po ba komentary din yon? Di po ba ginamit ninyong batayan? Okay, ito pa. Ikalawa niyang pahayag sa rebuttal. Ang sumulat sa aklat ng Levitico ay si Moises, not King of Egypt. Pinatamaan niya nito sa Daniel rason. Kapag pinaniwalaan ni Mr. Talibong, ay lilitaw na meron na palang Iglesia Katolika sa panahon pa ng mga propeta o sa bayang Israel. Natupad lamang ang sa ganitong tagapangaral ang ipinahayag ng Panginoong Hesukristo sa Juan Kapitulo 8, versikulo 44. Yun ang kanyang pahayag. Pero, ipaalala natin kay Sandoval, nakalimutan nyo ba, sabi niya kung ang Iglesia Katolika ay mabasa umano yung sa footnote sa Leviticus Kapitulo 17, verse 3, ibig sabihin, ang Katoliko ay eksistado na mula pa noon. Okay. Ngayon, tingnan nyo tong palaging ginagamit ninyo na aklat, Katoliko, at pinutol ninyo. Di po ba? How did the Catholic Church start by Daniel Lord? Sa pahina 35. Anong mabasa? So the Catholic Church does not start with Jesus Christ. Ito, naglundagan ang mga ministro sa paggamit nito. Dahil sabi nila, oo, malinaw. Pinatunayan ng paring Katoliko na hindi nagsumula kay Kristo ang Iglesia Katolika. May karugtong yan. Anong karugtong? Ang karugtong, nagsimula na ito sa Old Testament. Kaya tama ang nakasulat sa Levitico chapter 17 verse 3. At ayon pa sa pinutol nila sa aklat na How did the Catholic Church, he did not abolish the religion that long had been the one ordained and designed by God. Rather,
He fulfilled it, perfected it, and elevated it to the new dignity and power. Kaya, yon ang konteksto sa sinasabing, so the Catholic Church did not start with Jesus. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo sa ganyan nga na mga ngaral. Pero nagtaka tayo, ginamit namin itong salin din na paraphrase on the New Testament. Halimbawa, ito, mabasa natin sa John chapter 10 verse 16. Bakit hindi nila sinagot ito? Kung gusto nilang letra por letra, ito'y isang protestante din. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Hindi lang yan. Meron pa. Romans chapter 11 verse 32. May mabasa din Catholic Church. Hindi lang yan. Meron pa. Ephesians chapter 2 verse 20. May babasa ding Catholic Church. Oh, bakit wala silang kibo nito? At di lang yan, mga kapatid, kung tingnan natin, dahil ang pahayag ni Sandoval, kung siya ang mandaraya umano, gagawa ng deception, hindi na siya haharap sa mga tao. Lulubog, nakakahiya. Po ako naggumawa ng ganong pandaraya sa kababayan natin, hindi na ako haharap. Ipaalala ko sa kanila, mga kapatid. Di po ba yung pahayag ni Father Abi Arganyosa, sadyang pinutol nila upang ipalitaw na talagang nagkamali si Father Abi sa pagsisitas? Pakinggan ninyo. Pinamatwid ng mga depensor ng Iglesia Katolika sa mga pag-aalaala nila, mga gawain na may kaugnayan sa mga yumaong kamag-anak, at bakit daw po nila ito ipinagdarasal? Anong talata po ng Biblia ang kanilang pinagbabatayan? Dahil sa nabanggit nyo, ang pinagbabatayan ng Iglesia Katolika, di sila tanungin natin. Ang mga otoridad nila, halimbawa, Defensor Katoliko o Paring Katoliko, dahil sila ang nagtuturo kung anong aral o doktrina na itinataguyod ng Iglesia Katolika. Opo. Panoorin po natin. Ang tanong ay, Father, bakit po natin pinagdarasal yung mga namatay na? No? Bakit daw tayo nananalangin sa mga yumao? Sapagkat pinakikita nito yung ating dangal bilang tao. Ano ba ang tao? Ito siya ba ay parang hayop lamang na kapag namatay ay wala na, nagtatapos doon yung kanyang buhay? Subalit para po sa atin ay hindi. Sapagkat alam naman natin na ang ating Panginoong Diyos na lumikha sa atin ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Yan po'y malinaw na ipinahayag sa atin noon ng ating Panginoong Diyos dito po sa Exodus chapter 3 verse 6. Ang ipinapapansin po natin dito, kapatid na Rene, yung ginamit na talata, Exodo 3.6. Ulitin ko po, Exodo 3.6. Tanong, yun bang sinabi na ang Diyos daw po ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay? Yun po ba ang nakapaloob sa Exodo 3.6? Walang ganong pahayag doon sa talatang yon. Wala po. Nililinaw natin, kapatid na Michael. Hindi dahil kasi gumagamit ng talata at sinasabing yun ay nasa Biblia, dapat nang paniwalaan. Ang dapat mo na alamin, talaga bang nandun yun sa talata? Basahin po natin ang Exodo 3:6. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya'y natakot na tumingi sa Diyos. Binasa na natin ang 3:6 ng Exodo. Walang binanggit tungkol sa, ang Diyos ba ay Diyos ng mga patay o Diyos ng mga buhay. Opo. Kaya nga, dito po ay mapapansin natin na pangalawang beses na tayong binobola ni Mr. Abe sa mga talatang pinagbabatayan niya. So, yun mga kapatid, sadyang pinutol nila. Ano po ba ang pahayag ni Father Abi tungkol dyan? Pakinggan ninyo kung paano nila pinutol. Sapagkat pinakikita nito yung ating dangal bilang tao. Ano ba
ang tao, ito siya ba ay parang hayop lamang na kapag namatay ay wala na, nagtatapos doon yung kanyang buhay? Subalit para po sa atin ay hindi. Sapagkat alam naman natin na ang ating Panginoong Diyos na lumikha sa atin ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Yan po'y malinaw na ipinahayag sa atin noon ng ating Panginoong Diyos dito po sa Exodus chapter 3 verse 6. At yan din ay pinaliwanag sa atin no, ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa Luke chapter 20 verse 38. God is not the God of the dead, but of the living, because everyone, all are alive in Him. So kaya yan po natin makikita. Oh, yun ang pinutol nila. No? Napakalinaw po. Bakit po ba pinutol at sadyang upang ipalitaw na nagkamali sa pagsisita si Father Abi? At dahil sabi nila, di talaga mabasa sa Biblia. Ang Catholic Church, kahit ginamit na natin ang iba't ibang salin, sige, pagbigyan na natin sila na hindi mabasa sa Biblia. Pero tandaan natin, ang kanilang doktrina dapat mabasa sa Biblia. Bakit? Sige, ito challenge natin sa kanila. Dapat sa Biblia mabasa, ha? Challenge natin sa kanila. Nang ilathala sa inyong pasugo magasin, ito'y ginamit namin sa debate ni Father Darwin at Parba. God's Message, January, Marso 1995 sa pahina 5 na nakasulat. The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church, although writers and historians continue to treat both as synonymous. Okay, ito lang. Kung Biblia ang batayan, saan po ba at ano nasali na Biblia na may mabasa tayo na the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church? Yun lang. Saan nyo pinulot ang naturang aral o history? Saan sa history mabasa the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church? Napakalinaw ang pag-amin nila na ang totoong iglesia ay Iglesia Katolika, na ito ang tunay na Iglesia ni Kristo. At meron pa tayong challenge. No? Itong challenge natin na hindi at iniwasang sagutin nila. Natandaan nyo ba sa programa ninyo? Ito din ang ginamit natin, mga kapatid. No? Ito. Ang aking Birheng Mariang tagapamagitan, makita natin yan sa TV screen ng Iglesia. Itong aklat na ito. Umabot kasi sila sa pahina 63. Challenge ko kay Sandoval. Sige nga, alam kong nanonood kayo ngayon. At mga kasama ninyo. Sige. Dahil may live ka, videohan mo, hawak mo ang aklat na ito. Sige, videohan mo. Ipakita mo ang aklat na ito na may 63 na pahina. Sige, yon ang challenge natin. Di ba, napakalinaw? Ang aking Birheng Mariang tagapamanggitan ang ginamit ninyo at itong aklat na ito. Ayon sa inilabas ninyo sa TV screen. Kaya tulad sa challenge natin kay Eliseo Soriano, sige, paki-video nga sa aklat. Na itong aklat na ito na may pahina 63. Kaya sa kaniyang pagsagot sa ating mga sagot sa matagal na nilang tuligsa, lalong nadidiin ang INC sa kanilang mga modus upang makapanghikayat. Father? Okay, Brother Wendell. Ando si Father may kausap. At saka nakita namin naman, Brother Wendell, na ito pala si Sandoval. Si Sandoval, sanay pala siya sa tahasang pagsisinungaling dahil dun sa ginawa niyang pagputol sa video. Siyempre, bago nila putulin yung video, papanoorin pa nila yung buo, di ba, Brother Wendell? Papanoorin pa nila yung buo bago nila putulin yung video. Pero batay sa ating nakita is talagang pinutol nila yung mismong bahagi kung saan ibinigay ang talaga paliwanag ni Father Abi.
Yun ang sanay na sa to, Brother Wendell. Sanay na sa pagsisinungaling to si Michael Sandoval batay dun sa pinakita mong video. At lantara naman na pati pala dun sa lagi ginagamit ng mga iglesia. Brother Wendell, sendan mo ako nung sa Messenger? Oo. Yung sinabi ninyo, ginagamit nila na batay sa aklat katoliko na si Kristo daw ay nasa isip lang ng Diyos. Ito ang Biblia, ang bagong tipa ng ating mananakop na Jesucristo. Ito ang palagi nilang ginagamit. No? Na iginiit nila na batay sa Juan Kapitulo 1, hindi eksistido ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi siya Diyos, kundi nasa isip lang siya ng Diyos. Ngunit, sinapchap ang naturang footnote. Kung gayon, sabi niya, ang hindi bahagi sa Biblia, footnote lang, hindi dapat gamitin dahil isang deception yan. Bakit matagal na kayong gumagamit at sinapchap pa ninyo? So, napaganda niya kasi salungat talaga yan sabi sa Biblia, sabi dito, He is the one I was talking about, sabi ni John the Baptist. He is the one I was talking about when I said, soon a man is coming who is far greater than I am, for he existed long before I did. Kaya pala ko dito hindi ko nabasa yung buong pahina talaga ng aklat na yun. Kasi dito, he existed long before I did, inamin ni Juan Bautista. Tapos sinasabi nilang aklat ay ayon sa tindig ng Katoliko, si Kristo daw ay existido lamang sa isip, pero pinutol, sanay sa pagsisinungaling, Brother Wendell, kumpirmado. Ito, talagang mabasa yan. Pakita ko muli. Ito. Yan, pakita mo. Ayan. Ito ang kanilang mabasa. I-send mo sa akin, Brother Wendell, para ma-zoom out natin, Brother Wendell. Ito ang kanilang binasa. Na binasa ni Parba. Balikan muna natin si Parba. Balikan muna natin si Parba nang gumamit sa naturang footnote. Sige, balikan natin si Parba. Kala ko ba, pag footnote di pwedeng gamitin dahil deception. Ito. Isang paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa. Ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin niyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Iyon. Ang ginamit ni Parba, pero tingnan niyo ang nakasulat, mga kapatid. Totoong nakasulat talaga yon. At ang anak ay tinatawag niyang isang ore ng banaag ng kaisipan na nagmula sa Ama. Close parenthesis, Santo Tomas de Aquinas ang nagpahayag niyan. Pero kung babasahin natin ang konteksto sa naturang footnote, napakalinaw. Ito ang ating mabasa. Ginamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. Nako. Akala ko ba, nasa isip lang. Yun ang pag-chap-chap nila. Sanay sa Brother Wendell, sanay sa pagsisinungaling tong mga taong to. Tayo naman, sabi nila, marami kayo Katoliko, ba't konti lang yung mga viewers nyo? Sabi nila ng gano'n. Kami naman, sabihin natin na konti lang yung viewers namin, pero dito totoo naman sinasabi namin. Totoo na marami sa Katoliko na nalilipat sa ibang sekta, yun ay dahil sa kakulangan ng kaalaman. Hindi namin tinatanggihan na maraming Katoliko na nalilipat sa ibang sekta dahil kulang kanilang kaalaman. Lalo na kung talagang niloloko, kasi ganito yun But di ba may video ka nung sinabi ni Ramuel Parba na kapag yung katotohanan, parang yung kalahati na pinakita mo, panloloko yun. Saan mo? May napansin kasi ako doon sa mga video mo na sinabi mo na kalahati lang yung
Yung nagpapakita ng kalahati lang is yun ay panluloko, yung kalahati na pinapakita. Deception na yun. At saka doon sa debate, kung natatandaan niyo yung debate nila ni Padre, doon sa ginamit na, pakita ko sa screen ha, yung ginamit na, yung sa, teka, mas maganda, buksan natin yung sa ebidensya, kung paano niloko ni Ramel Pagba yung maraming tao doon. Doon sa nabasa na niya pero pilit pa rin niyang inililigaw yung mga tao gaya nitong ito pakita natin ito brother Wendell. Yan, sabi kasi dito sa ginamit niya ni Ramel Parba, nabasa niya to maliwanag, napakalakas. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Sigawan yung mga tao nun. Tapos ito siya na-focus. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Tinanong siya ngayon ni Father tungkol sa pahinang ito. Diyan sa binasa mong Roman Catholicism by Reverend Edward Taylor, page 2. Sino ang founder ng Katoliko? Aba, ang sinagot niya, napakasimple lang sagot. Saint Ignatius invented the name. Maliwanag naman dyan, founded by Christ. Pero ang sinagot niya, napakasimple lang. Saint Ignatius invented the name. Kung dyan pa lang Brother Wendell, obviously, ay nagsisinungaling talaga. Hindi talaga sila tapatan sa, kapag sila gumamit po ng aklat ng Katoliko, tapos yung kung pakikinggan nyo parang salungat sa ating talagang turo, automatic po yung mga kapuntos, yun ay isang deception. Yan. Brajando, Wendell, tama ba? Brajando, may nag-comment sa aking Facebook page, sabi ni Yukuk. Sabi niya, lahat po yan na reference niyo, mas maganda na i-electronic copy and publish it para easy to access. Kapatid, sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nagsubaybay, subukan niyo na buksan yung folder sa aking Facebook, yung mga ginagamit, yung sa photo folder yung mga ginagamit nila na mga referensya, na-scan na yon. Pwede niyong i-download. Maganda yun. Ganda yun. Para naka-PDF lang. Pwede niyong i-download yung ginagamit nila ng mga aklat na ito aklat Katoliko, nagsasabi hindi galing kay Kristo ang Papa. Paano nila pinotol? May karugtong yon. Yung aklat din na ginagamit nila, hindi ang lahat. Sa pahina 131 ng may akda si Atty. Teofilo Tumulak, aaminin ko na ang demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko. Yan lang ang kanilang babasahin, pero may karugtong yon. Aaminin ko na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko dahil ang demonyo ay hindi papasok sa simbahan na sa demonyo na. Yun ang nagkasulat. Pati si Soriano, nahawa na rin sa nila, sa style nila. Brother Wendell, alam mo ba yon? Eto, galing to kay Soriano, hindi ba? Brother Gabriel, pag-confirm nga. Opo. Yan. Ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante. Sinulat ni Juan Trinidad, page 25. Sabi nila dyan, inaamin ng Iglesia Katolika. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. With gaya ng mga sinabi ng mga Ingles, a rose by any other name will be sweet still. Yan, naka-blurred yung karugtong. Yun ang ginagamit din ng mga iglesia, no? Pero may karugtong yan. Babasahin ko mga kapatid kung paano nila ito minagic. Mga magikero yata. Minagic talaga. Ito ang nakasulat. Ang ikalawa,
Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngunit, gaya ng sabi nga English, eros by any other name will be sweet still. Hindi ang pangalan ang dapat pagtalunan, kundi ang katotohanan. Galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa. Galing kay Jesus, itinatag ni Jesus ang Iglesia na ngayon tinatawag na Iglesia Apostolika Katolika Romana. Yun. Maliwanag yan, no? Ang dalawang pinakamalaking dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika Romana. Ibig sabihin, yung palang pinakita ni Soriano na sinasabi niya inaamin doon ng Katoliko na hindi galing kay Jesus, ang pangalang Iglesia Katolika, yun pala ay isa sa mga dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika. Pero bakit ipinaling nito ni Soriano na inaamin ng Katoliko na hindi galing kay Jesus ang pangalan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ba't niya ginaganyan? Tapos sasabihin niya dun sa isa niyang video, ginagawa niyo, umuupa kayo pag-amakmak na puro mga sinungaling, nagpuputol-putol ng te para pag-iba-ibahin ang sintidong sinasabi. Yung pala ganun din ang ginagawa niya. Oh. Di ba ba David, tama ba ako? No. So, kaya nga, nangungopya, pero pag matauhan na, mag-expire pa rin yung kinopya niya. No? Tulad sa 666 na Papa, tinuro niya yun, ngunit ngayon, nag-expire na. Nag-expire na kasi... Tapos Brother Wendell, di ba, sinisin niya dun, ha? Oo. Sinisin niya yung teacher niya dati, si Ginong Las Vegas. Nanisip pa ng ibang tao, siya yung nagturo. Tapos take note po, Brother Wendell, ha? Ginamit niya pa yung 666 na yun sa debate ng CFD na si Mr. Victor Villas, sinisigawan niya. Tapos ngayon, daw, isinising niya kay Ginoong Nicolas Perez. Unfair po yun. Unfair po. Pinaninindigan ngayon na ang MCG ay may dalang totoong doktrina, tapos biglang isisisi na kay Ginoong Perez. Ano yung sinalihan niya nung nakaraan? Peking iglesia na, ano? So, kaya dapat talaga, mas mainam talaga may ganito tayo, Brother Wendell, para nalilo na natin ang mga kapatid na katulog sa atin. Okay. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.